Mahalaga dapat malaman, magliligtas sa atin at sa ating kabataan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Ang sigarilyo maraming sangkap na kemikal, may lasong amoy masama sa kalusugan. Usok at abo parang ulap na itim, naglalakbay sa hangin, nalalanghap natin. Pag-iosip vape, maaari pang bawasan. Kung kaya mo rin lamang ay tuluyan ng iwasan. Para sa kabataan, magandang kinabukasan, walang gastos, sakit, polusyon ang kalikasan. Smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Oh, smoke free ang hangin at paligid na malinis. Smoke free sa awit na ito'y pinababatid. Smoke free, tinig natin sa hangin na maghahatid, upang ang buhay natin ay di agad na mapatid. Smoke free. Whether I've got back-to-back tapings or I'm on my rest day, I love waking up in a space that just flows effortlessly. Prepare a healthy breakfast? Check. Need to get my laundry done? Easy. And on days when I need a little extra comfort, hey TCL, turn on the AC.
Hey TCL, adjust temperature to 18 degrees. There's beauty in looking beyond the big picture perfect moments. And simply enjoying the art of everyday living. Turn ordinary moments into extraordinary ones with TCL. Good morning, mga ka-ABM! Luzon, Visayas, and Mindanao! Gigising sa bansa, At sa buong mundo! magyalang magkiba. Mula po dito sa ABN Broadcasting Network, Legazpi City, Albay! Bawat balitang ating pamahalaan. Ito po ang inyong lingkod, si Sir Drew, sa programang Get Involved! Mga balita, mga ka-ABN na pag-uusapan natin ngayon, sabi nga, mainit-init pa palagi ang usapin tungkol po sa ito pong nangyayari pong impeachment trials against po kay BP Sara. Nako, talagang lalong umiinit, mga ka-ABN, ano? So, sabi nga natin, nakita natin yung nakaraang first 3 days ng impeachment trial ni BP Sara. At yun, ngayon nga kahapon at saka ngayon, ano? Sugan ang Magkakaroon pa yan ng trial. At kahapon, ano yung mga update dapat ay sa handa. impeachment ni BP Sara? Seguridad sa Sabi nga, narito ang mga pinakahuling update sa paglilitis ng impeachment kay BP Sara Duterte kahapon, Hulyo 13, 2026, ika-4 na araw ng paglilitis sa Senado, mga ka-ABN. magising Nagpatuloy ang paglalahad ng ebidensya tinig. ukol sa Artikulo 4, ang paratang na matinding pagbabanta sa buhay ni Pangulong Marcos, unang ginang Lisa at dating Speaker Romualdez, na sinabi ni BP Sara noong November 2024. Ano ang nangyari sa pagdinig, mga ka-ABN, kahapon? Ano? So, una dyan, yung saksi ng akusasyon, tumistigo si Attorney Jeremy Lutok, NBI Regional Director at dating pinuno ng NBI Cybercrime Division, na nag-imbestiga sa nasabing pahayag. Pangalawa, yung ayon sa kanyang may sapat na batayan ang imbestigasyon ng NBI at hindi sakop ng kalayaan sa pagsasalita ang mga banta. Hindi ito protektado ng konstitusyon kapag lumabag na sa batas. At ito pa, mga ka-ABN, yung binanggit din niyang aminado si BP Sara na nakipag-usap siya sa isang taong sinasabing mamamatay tao bago pa man ang kanyang pahayag noong November 2024. At saka yung isa pa, yung posisyon ng akusasyon, sinabi ng kupunan ng akusasyon na handa silang magpatuloy kahit hindi dumalo si BP Sara, hindi mababago ang kanilang estratehiya sa paglalahad ng saksi at ebidensya. Layunin nilang patunayan na hindi siya karapat-dapat manatili sa tungkulin. Ayan. At yung pangatlo po, yung iba pang detalye, inaasahang tatawagin naman ngayong araw, itong Hulyo 14, si Solica Lopez, punong kawali ng OPBP, upang sumagot sa mga tanong.
kasalukuyang katayuan, nasa yugto na ng paglalahad ng ebidensya ang akusasyon sa Senado, mga ka-ABN, at ang tanging hukuman sa paglilitis ng impeachment. Ano? Kailangan ng hindi bababa sa 16 na boto mula sa 24 na senador para mapatunayang nagkasala at matanggal sa tungkulin. At wala pa rin opisyal na pahayag kung kailan lilitaw o magbibigay ng sariling depensa si BP Sara. Ayan. Ano ang pahayag ng witness na si attorney tungkol sa pagsalang sa kanya? Ayan, mga ka-ABN, ano? Narito ang tugon sa pahayag ni Attorney Jeremy Lutok noong Hulyo 13, 2026, lalo na sa mga katanungan at pagsalang sa kanyang depensa at mga senador. Sabi nga, mga ka-ABN, tungkol sa pagiging walang kinikilingan at pagkaka-apekto nang tanungin kung may kinikilingan o impluensya politikal ang investigasyon dahil ang NBI ay nasa ilalim ng ehekutibo. Mga kaibigan, sagot niya, ang aming investigasyon ay nakabatay lamang sa ebidensya. Hindi kami iniimpluensyahan ni Pangulong Marcos o sinuman. Walang utos na nakialam sa aming trabaho. Idinagdag pa niya na may sariling kapangyarihan at mandato ang NBI na mag-imbestiga laban sa mga banta sa buhay ng Pangulo at mataas na opisyal. Kaya't itutuloy nila ito kahit walang direktang utos mula sa DOJ or Department of Justice, ano? Tungkol sa payag ng kalayaan sa pagsasalita, mga ka-ABN, ano, nang igiit ng depensa na karapatan ni BP Sara ang kalayaan sa pagsasalita. Sagot niya, hindi sakop ng kalayaan sa pagsasalita ang mga pahayag na lumalabag na sa batas. Ang pagsasabing kausap mo ang isang mamamatay tao at nag-utos kang patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya ay hindi protektado ng konstitusyon. Ayon sa kanya, ang pahayag ay seryoso at totoong banta. Hindi lamang basta emosyon o biro. Lalo na't sinabi ito ng may matinding galit at paulit-ulit na pagmumura. At doon naman tungkol sa mga pagkakamali sa dokumento, sabi nga, mga ka-ABN, nang itinuro ng depensa na may mga maling baybay at pagkukulang sa ulat ng NBI. Sagot niya, inamin ang mga maling baybay, ngunit binigyang diin na hindi nito binabago ang kabuuhan at katotohanan ng ebidensya. Ang mga ito ay simpleng pagkakamali sa pagsulat at hindi nakakaapekto sa napatunayang katotohanan. Kaya naman pala, no? Yan. So, sabi nga, mga kaibigan, iba pang mahalagang pahayag. Ano? Kinumpirma niya na sinuri nila hindi lang ang video noong November 2024, kundi pati na rin ang mga naunang pahayag ni BP Sara. Tulad ng pagsasabi nitong gusto kong tanggalin ang ulo niya bilang patunay na mayroong talagang masamang hangarin. Ayon sa kanya, sapat na ang ebidensya upang masabi may prima facie na kaso ng matinding pagbabanta at pag-uudyok sa pag-aalsa laban sa Vice Presidente. Ano? Gusto mo bang, sabi nga, ito pa, ano ang tugon o katwiran ng kupunan ni BP Sara laban sa mga sinabi ni Lutok?
Mga kaibigan, ano? Sabi nga, narito ang buong katuwiran at tugon ng depensa ni BP Sara laban sa mga pahayag ni Atty. Lutok noong yung kahapon yun. Ano? Una dyan, direktang pagkakait sa paratang. Tugon ni Atty. Mark Binluan, mariin naming itinatanggi na kumuha o nakipagkasundo si BP Sara sa sinumang mamamatay tao, hindi yan totoo at hindi tumpak. Maghahain kami ng kabilang ebidensya para patunayan ito. Sabi niya, idinagdag nila, wala talagang nakumpirmang hitman o taong inutusan. Inamin mismo ni Atty. Lutok na wala silang napatunayan o natiyak na impormasyon tungkol sa sinumang ganitong tao. Pangalawa, tungkol sa kalayaan ng pagsasalita at konteksto. Ang mga salita ni BP Sara ay hindi banta kundi matinding reaksyon at damdamin lamang dahil sa pagdakip sa kanya sa kanyang punong kawani na si Solica Lopez. Hindi ito utos o planong isasagawa. Hindi pwede gamitin batayan ang opinion lang ng NBI. Ang pagpapasya kung lumabag ba ito sa batas ay kapangyarihan lamang ng hukuman, hindi ng investigador. Kinwestiyon din nila ang paulit-ulit na paggamit ng salitang assassin. Sabi nila, ito ay nakakapanlin lang at walang patunay. Kaya hindi dapat gamitin ang ganoon. Pangatlo, kawalan ng kilingan at pagkukulang sa proseso. Question ang pagiging patas. Dahil ang NBI ay nasa ilalim ng ehekutibo, posibleng may impluensya o kinikilingan ang investigasyon para sa administrasyon. Mga pagkakamali at pagbabago sa dokumento, itinuro ang pagbabago ng petsa, maling baybay at paggamit ng parehong template sa mga ulat. Sinyalis ito na hindi maingat na paghahanda. Kaya hindi dapat pagkatiwalaan ang kabuuan ng ulat. Hindi maayos na pagtawag ng saksi. Tumutol sila sa pagpapakilala ng ibang opisyal ng NBI dahil lumabag ito sa patuntunan o panuntunan ng 5 araw na abiso. Pang-apat, iba pang katwiran. Ibubundyang nila ang tinatawag na Operation Rumano. Isang di umano'y plano laban kay BP Sara. Bilang dahilan kung bakit siya nagkaganoon ng emosyon noong panahong iyon. Sa madaling salita, sinasabi ng depensa na walang totoong banta o utos, emosyonal na pahayag lamang ito. Puno ng pagkukulang at posibleng may kinikilingan ang investigasyon ng NBI at walang sapat na ebidensya ang akusasyon. Ayan. Ano naman ang isinagot ng akusasyon sa mga puntong ito, mga kaibigan? Narito ang buong isinagot at katwiran ng akusasyon laban sa mga argumento ng depensa batay sa pagdinig kahapon, July 13, 2026. Una dyan mga kaibigan, tungkol sa walang patunay na nag-upa ng mamamatay tao. Ang sagot dyan ito ang sagot na hindi kailangang patunayan na talagang may hitman o nagkaroon ng tunay na plano ng pagpatay para maging seryosong banta ang sinabi niya. Ang sapat na batayan ay ang pahayag mismo ni BP Sara na inamin niyang nakipag-usap siya sa isang taong may kakayahang pumatay. At binigkas niya ito sa publiko ng may matinding diin at pagbabanta. At idinagdag nila
ang kasong ito ay impeachment, hindi kriminal na paglilitis. Ang tanong ay kung karapat-dapat pa ba siyang manatili sa tungkulin? Hindi kung makukulong siya. Ano? Pangalawa po, mga kaibigan, tungkol sa kalayaan sa pagsasalita at konteksto. Ang sagot ng akusasyon, ang kalayaan sa sabing pagsasalita, ay hindi walang hanggan. Hindi ito sakop ng mga pahayag na lumabag sa batas at nagdudulot ng panganib sa mga opisyal na estado. As Tansound Study. Ayon sa kanila, kahit emosyonal man ito, hindi katanggap-tanggap para sa pangalawang Pangulo na magbanta ng buhay ng Pangulo at ng kanyang pamilya. Ito ay labag sa panunumpa at tungkulin ng kanyang tungkulin. Pangatlo, mga kaibigan, yung tungkol sa pagkiling at integridad ng NBI. Bayan, karapatan. Ang sagot ng akusasyon, ang mandato ng NBI ay mag-imbestiga kapag may banta sa matataas na opisyal. Ginawa lang nila ang trabaho nila nang nakabatay sa ebidensya, Na iyong hindi sa utos ng sinuman. program. Ang pagiging nasa ilalim ng ehekutibo ay hindi nangangahulugang may kinikilingan. Sumunod sila sa tamang proseso at naaprubahan pa ito ng Department of Justice. Miyan, Kinumpirma rin ni Atty. Lutok na hindi nila kailangan ng reklamo mula mismo sa biktima para magsimula ng investigasyon. May kapangyarihan silang kumilos ng kusa, na tinatawag ng motu proprio. Ayan, lala. motu proprio. May kapangyarihan silang kumilos ng kusa. Ini ibadah Pang-apat, tungkol sa maling baybay, pagbabago ng dokumento at proseso. sa program. Ang sagot nila, ang maliliit na pagkakamali sa pagbaybay o pag-aayos ng numero ay hindi nakakasira sa kabuuan ng katotohanan at bisa ng ulat. Ayon sa batas ng ebidensya, tinatanggap ang mga kopya at naitama ng dokumento basta't napatunayang totoo at hindi binago ang nilalaman. Yalan makiba. Involved. Tungkol sa abiso ng saksi, sumunod sila sa itinakdang panuntunan ng Senado at naging patas naman ang pagkakataon ng depensa na tanungin ang saksi. Ay ating So, ang panglima dyan, mga kaibigan, yung tungkol sa sinasabing Operation Romanov. babagay. Sagot nila ng akusasyon, wala tayong nakitang kahit anong ebidensya na nagpapatunay na totoo ito. Kahit totoo pa man yan, hindi nito pwedeng bigyang katwiran o palusutin ang pagbabanta ng buhay ng Pangulo. Involves Ang pagiging biktima ng di umano'y plano ay hindi dahilan para gawin ang parehong masamang gawain. Sa madaling sabi, iginigit ng akusasyon na sapat na ang pahayag mismo ni BP Sara na ito ay seryosong banta. Hindi protektado ng kalayaan sa pagsasalita at nagpapakita na hindi na siya karapat-dapat maglingkod. Ang mga pagtutol ng depensa ay tinatawag nilang pag-iwas. Pag-iwas sa tunay na issue. papagay ating uyad. So sabi nga, ano ang susunod na mangyayari? At kung sino ang tatawaging saksing ngayong araw na to? Ito, petsa 14, di ba? 14 ngayon, mga kaibigan, Involves Yun. sa program. Narito ang susunod na mangyayari at opisyal na schedule ngayong araw, Karate. Hulyo 14, 2026. Pilipinas. Ano ang uunahin ngayong araw, mga kaibigan? Grand Kaiser. Siguro yung una dyan, yung itutuloy ang pagtatanong kay Atty. Jeremy Lutok. Hindi pa natatapos ang pagsalang ng depensa at mga senador
sa kanya noong Lunes ng gabi. Kaya uunahin itong tapusin bago tumawag ng bagong saksi. Pangalawa, pagkatapos tatawagin na ang pangunahing saksi ngayong araw. Sino ang tatawaging saksi? Siyempre, si Attorney Solica Lopez, ang punong kawani or Chief of Staff ng tanggapan ng Vice Presidente at pinakamalapit na katulong ni VP Sara. Bakit siya tinawag? Siya ang sentro ng pangyayari. Ha? Kung ano ang talaga ang sinabi at ibig sabihin ni VP Sara at ang mga pangyayari. Ano? Sabi nga, siya talaga ang sabi nga natin sinasabing sentro ng pangyayari kasi ang pagdakip at pagpapakulong sa kanya ang naging dahilan ng matinding galit at pahayag ni VP Sara na naging batayan ng Artikulo 4, matinding pagbabanta. Ano? O sa English na tinatawag natin grave threat. O ano ang itatanong? Ang konteksto ng pahayag kung ano talaga ang sinabi at ibig sabihin ni VP Sara at ang mga pangyayari bago at pagkatapos ng nasabing submitting. Paalala, may subpoena siya. Kaya kailangan niyang humarap. Kapag hindi siya dumalo, maaari siyang managot sa contempt o paglabag sa utos ng hukuman. Iba pang susunod na hakbang. Sabi natin na bukas, July 15, inaasang tatawagin naman si Captain Belinda Bello ng Legislative Security Bureau na patuloy na paglalahat pagkatapos kay Lopez, pagpapatuloy ng akusasyon sa pagpapatunay ng iba pang artikulo ng impeachment. Ang target niyan, kailangan lang na 16 votes mula sa 24 na senador para mapatunayang nagkasala at matanggal sa tungkulin. Yan, At kung ano pa ang posibleng itinanong o ang inaasang sasabihin ni Atty. Lopez, siyempre, mga posibleng tatanong ng akusasyon, nakatutok ito sa katotohanan at konteksto ng pahayag ni VP Sara noong November 2024, mga kaibigan, na una dyan tungkol sa eksaktong sinabi, narinig mo ba mismo ang sinabi ni VP Sara na may kinausap siyang tao at nag-utos na patayin ang Pangulo at ang kanyang pamilya? Ano ang eksaktong mga salitang binitawan niya? Yan mga posibleng itanong ng mga akusasyon, At pangalawa, tungkol sa seryosong hangarin, ito ba ay biro lamang o naintindihan mo bilang seryosong banta at plano? May nabanggit ba siyang pangalan o detalye ng taong kanyang kinausap? Mga ganyang tanong ba, mga kaibigan? Akusasyon, pinapangunahan ko na, Hindi na pinapangunahan, nga posible lang po yan, At pangatlo po, yung tungkol sa pagkakaalam. Sabi, may alam ba? May alam ka ba anumang pagpupulong, usapan o plano na may kinalaman sa paghahanda ng nasabing aksyon? Yan. Apat, tungkol sa tungkulin, bilang punong kawani, hindi mo ba itinama o ipiniliwanag na hindi nararapat ang ganitong pahayag para sa isang vice presidente? Tungkol sa pagkakataon, totoo bang na ang iyong kulong at paglilipat sa kulungan sa kalagitnaan ng gami ang naging dahilan ng matinding galit at pahayag na yon? Yan. Yan mga posibleng tanong ng akusasyon. Mga posibleng tatanong ng depensa at mga senador. Ito naman mga kaibigan. Nakatutok naman ito sa damdamin at dahilan ng pangyayari. Ano ang nararamdaman mo noong idinala ka ng walang babala sa kulungan sa ganap na hating gabi? Sa tingin mo ba ay may katarungan na ang ginawa sa iyo? Nakita mo ba ang labis na pag-aalala at galit ni VP Sara para sa iyong kaligtasan at kalagayan noong panahong iyon? Ang mga salita ba ay hindi banta kundi matinding reaksyon lamang sa paniniil at di umano'y operasyon laban sa inyo? Mga ganun mga tanong ng depensa, So inaasahan sasabihin ni Atty. Lopez dahil siya ang pinakamalapit na katulong at kaibigan ni VP Sara, inaasahan, una dyan siguro, mga kaibigan, na ipapaliwanag ang konteksto. Sasabihin,
niyang bunga ng matinding emosyon at takot ang pahayag. Hindi ito tunay na utos o plano isasagawa. Kalusugan. Igiit niyang walang tutong tao o hitman na kausap si BP Sara. Yan mga pwedeng inaasayan na sasabihin ni Atty. Lopez. Pangalawa, pwedeng sabihin natin, isasalaysay ang kanyang karanasan. Sasagot. Ikwento niya ang hindi makatarungang pagkakakulong at lilipat sa kanya sa hating gabi na walang maayos na proseso. Ito ang dahilan ng matinding galit ng Vice Presidente. Ipadama. Pangatlo, panindigan ng katapatan. Maaari niyang kumpirmahin ang mga salitang narinig niya. Ngunit, ipagtatanggol na hindi ito dapat kunin ng literal o bilang tunay na banta. Yan At pangapa, tutol sa paggamit. Maaari niyang sabihin na hindi dapat o hindi sapat ang isang emosyonal na pahayag para hatulan at tanggalin sa tungkulin ang Vice Presidente lalo na't walang ibang ebidensya na tunay na plano. Mag-isa, magyalam. Yun ang mga pwedeng magiging pahayag ni Atty. Lopez. Ako hindi naman ako abogado mga kaibigan, pero pwedeng gano'n ang mangyayari kasi nakikita na rin natin ang takbo ng ng impeachment. Yang bansay. Ito galing lang sa ating pananaw. Pero pwedeng gano'n ang mangyari. So sabi nga, mahalagang paalala, siya ay tinatawag na hostile witness. Hoy, purity. Mga kaibigan, ang ibig sabihin ng hostile witness? Padama ang lakas. Ibig sabihin, tinawag siya ng akusasyon kahit alam nila na sabi nga, hindi siya kakampi sa kanila, kundi mananatili sa panig ni BP Sara. Kaya ang kanyang sagot ang magiging magiging susi kung mapapatunayan ba ng akusasyon na seryoso ang banta o kung mananatili itong usapin lamang ng damdamin at konteksto. Ayan. So, ano ang mangyayari dyan? Maasahan natin mga kaibigan pag ganoon. Ano ang mangyayari pagkatapos ng kanyang pagpapaliwanag? Di ba? So, siguro, tatapusin muna ng Artikulo 4, di ba? So pagkatapos ng kanyang pagtatalima, tatapusin mo ng Artikulo 4 kung tapos na ang lahat ng tanong, ilalatag na ang lahat ng ebidensya ng akusasyon ukol sa paratang na matinding pagbabanta. Di ba? Susunod na saksi. Bukas na naman o sa mga susunod na araw, tatawagin na si Captain Belinda Bello at iba pang saksi para sa natitirang 3 artikulo. Paggamit ng pundo, hindi pagdeklara ng yaman at suhol. Pangalawa, pagtatapos ng akusasyon at pagkakataon ng depensa. Kapag sinabi ng akusasyon na tapos na kami sa aming ebidensya, pumapalit na ang panig ni BP Sara. So, tatawag sila ng sarili nilang mga saksi, maglalabas ng sariling patunay, at maaaring patawagin si BP Sara mismo para magsalita. Pero nasa kanya ang pagpili kung dadalo o mananatili na lang sa pamamagitan ng abogado. Dito rin nila ilalatag ang sinasabing Operation na Romanov at iba pang katwiran. Di ba? Makikita mo ang strategy ng both parties, yung prosecution at saka yung depensa. So, ito pa, mga kaibigan, pag tatapos ng lahat ng ebidensya, pagkatapos ng magkabilang panig, magkakaroon ng pangwakas na paglalahad or closing arguments na tinatawag ng mga kaibigan. Buod ng kanilang mga punto at hiling sa Senado. At syempre, pagboto at hatol, andyan na, bumuboto ng isa-isa ang bawat senador at sa bawat artikulo, guilty or not guilty. Yan. Sabi nga, kailangan lang ng 16 votes. Sa kahit isang artikulo para matanggal sa tungkulin at bawal nang maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno habang buhay. Kapag walang naabot na 16, walang sala ang hatol at mananatili siya sa tungkulin. Ganun lang mga kaibigan.
Sa madaling salita, pagkatapos kay Lopez, itutuloy ang iba pang paratang, pagkatapos ay maglalabas ng sariling ebidensya ang depensa bago dumating sa huling pagboto. Ball kasama si Sir Dirt. Yun po yun, ano? Ayan. So ito pala, bago tayo magtapos mga kaibigan, ano? Ito yung congratulations doon sa ating yung ika-10 anibersaryo ng Araw ng Tagumpay sa West Philippine Sea or WPS Victory Day, ano? Na ginanap noong July 12, linggo po 'yon, ano? Na sabi nga 10 taon na nakalipas, isinulat natin ang isa sa pinakamatingkad na pahina ng ating kasaysayan, ang pagkapadalo sa harap ng batas international na nagpatibay na ang West Philippine Sea ay atin at hindi maaaring angkinin o tapatan o tapakan ng sinuman, lalong-lalo na ang China. Ang tagumpay na ito ay hindi lamang papel o desisyon. Ito ay boses ng ating bayan. Pagkilala sa karapatan ng bawat Pilipino at pagpupugay sa ating mga mandaragat at tagapagtanggol na nananatiling matatag sa gitna ng hamon. Ngayon at sa mga susunod na taon, hindi ito matatapos sa isang desisyon. Ang tunay na tagumpay ay ang patuloy na pagkakaisa, pagbabantay at pagtatanggol sa ating karagatan, yaman at dangal bilang isang bansa. Walang sinuman ang makapag-aalis sa atin sa ating karapatan. Dahil ang West Philippine Sea ay mananatiling bahagi ng aming tahanan at ipaglalaban natin ito ng may dignidad at katarungan. Bansa, magkisa, magyalang, magkiba. Kahit late na ako, maligayang ika-10 araw ng tagumpay sa West Philippine Sea. Yan, para sa Pilipinas, para sa susunod na henerasyon, hindi tayo aatras, hindi tayo bibitaw. Ayan, mga kaibigan. Ano? Mamayan ay yun yun po. paglalaban. So, ulitin ko pa, ang desisyon ng batas ay malinaw, atin ito, hindi tayo aatras, hindi tayo bibitaw, ipinaglalaban natin ito para sa bayan at sa susunod na henerasyon. Ayan. Balita ay Ayan, ano? nakarating. So, inabot na po tayo ng oras, mga kaibigan. Please follow, like, and share Alejandro Broadcasting Network. No? Isyong panglipunan. Sa pangunguna ng ating General Manager Sergi Alejandro, alias sa Junior, at ang ating CEO ng Daraga Home Depot, Ma'am Selnatur, at ang ating mga sponsors, dyan makikita nyo sa screen natin. Thank you so much po. With our technical on board, Sir Jonathan. Ito naman po ang inyong lingkod, si Sir Dude sa programang Get Involved. I love you. Bye-bye. Ipadama ang lakas ng iyong Denso Appliances, your trusted partner for home and business. Fuji Denso offers a wide selection of freezers, chillers, and refrigerators for reliable food storage solutions. Kitchen appliances for a sophisticated upgrade. Washers and dryers for clean and fresh clothes. And inverter air conditioners for cooling and energy-saving benefits. Fuji Denso is your smart choice for high-quality appliances. Build your dreams and upgrade the quality of your life with Fuji Denso. Quality above all. At Whirlpool, we believe that special moments mostly happen at home. This is why we carefully design appliances that help you take better care of your family every day. From refrigerators, microwave ovens, cooking ranges, built-in cookers, dishwashers, and more. Each Whirlpool appliance combines elegance, efficiency, and performance to bring an effortless cooking experience in the comfort of your home. Create delicious meals with ease, only with Whirlpool.
Paalaala mula sa grupo ng Parents Against Vape. Ang vapes o electronic cigarettes katulad ng sigarilyo ay masama sa ating kalusugan. Huwag tayo magpapadala sa magandang itsura at mabangong usok ng gadget na ito. Sa likod ng mabangong usok at masasarap na flavors ng vapes ay ang panganib at malubhang pagkakasakit sa mga gagamit nito. Katulad rin ng mga sakit na makukuha sa paninigarilyo gaya ng emphysema at cancer. Ang vape ay toxic at masama sa kalusugan. Protektahan ang ating kalusugan. Umiwas tayo sa mga bisyo tulad ng sigarilyo at vapes. Suportahan natin ang isang smoke-free at vape-free na kapaligiran. Sa muli, ang paalaala na ito ay mula sa grupo ng Parents Against Vape. Listen up. Feel the vibe so clean. Gotta go home, Dipper, baby, let's ride. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Step in the store, feel the vibe so clean. Gotta go home, Depot, where the real ones win. Sa plan na mabali, papunta mamo-tama. Alapagway na nag-alala mo, tama mo to ba? Restro ng deck, BB audio sa tunog. Home upgrade time bro, saglit lang to tuloy-tuloy. Presyo na matino, hindi mataas, hindi mabigat. Cashier install namin choice mo, walang sa gabal. TV ref speaker, lahat nandito sa spot. Quality sa masa pero swag sa bawat gamit mo, brat. Yeah, that's right. Let's go. This good every day, kaya chill ka lang. Sa Daraga Home Depot, sure ka, walang sablay. Bayad save more, live better. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, tunog at gamit solid. Para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Yung pakinggan mo, kung hanap mo ay tibay, dito ka na tumapat. Service on point, hatid namin laging tapat. Hindi kailangan fancy, basta tama at swak. Sa humakinang at fresh kami ang magpapasigla. Kaya bitbit mo pamilya, tibigan buong tropa. Daraga Home Depot, dito ka talagang uwi na masaya. Astro DB audio, Daraga Home Depot, yo, that's the flow. Sa Daraga Home Depot, panalo bawat bili. May freebies pang kasama, o diba ang dali? Astro na DB audio, Astro na DB audio, tunog at gamit solid. para sa iyong tahanan. Para sa iyong tahanan, we keep it real and quality. Daraga Home Depot.